Nagtitibyo ka ba nung bata ka? Ano yung tibyo? Yung tibyo. Grabe naman 'tong mga nasa nasa Wait, city anong life. panahon ba yan yung tibyo na yan? Tibyo, yung hinuhulugan mo ng piso, yung gano'n yung Alkansya. yun, alkansya. Alkansya ang O tibyo. tibyo, magtitibyo ka na parang ititibyo ko na ho aray. Oo. Tibyo-tibyoy na. Siyempre before nung bata ka, tinuturuan ka naman talaga mag-ganon. Tapos Gaganon kami. susungkitin mo rin kasi yun eh. Sa tingin mo, bakit may ganong konsepto na kapag breadwinner ka, kailangan daw di ka mapagod? Oo, kasi ikaw yung inaasahan sa lahat ng bagay. Pag sinabi ka sa ating breadwinner, di ba pagkakaintindi natin, mostly ng bills or halos lahat, ikaw yung nagbabayad, nagpo-provide. So parang kapag napagod ka kasi, parang yung emotional and financial support sa family masastop eh. So, ayun, kaya lagi nila sasabi, hindi pwedeng mapagod ang breadwinner, hindi pwedeng magpahinga ang breadwinner. Which is a sad reality here in the Philippines. Sweldo day is family day kasi minsan nga kahit wala pa yung sweldo, nakaalat na yan kung saan man. So in my case, ganun din. Kaya ako nagbabudget ako months ahead. For context, naka-budget ako hanggang September. Para lang alam ko yung magiging cash flow ko, yung pagpasok at paglabas ng pera. Kasi mahirap nga na maraming umaasa sa'yo. Tapos, life is very uncertain. So hindi talaga life. Okay na po. Direct, rolling na tayo ha. Ayan. Hello, this is Z and welcome to our podcast. Tara at pag-usapan natin ng mga bagay na bahagi na ng ating kamalayan. Usaping panlipunan, lakas maka-deep conversations, and topics that are close to my heart. Ang dami ko pong gustong i-share sa inyo and I'm really excited sa mga makakapulong ho natin din sa show. At sabay-sabay tayong may matutunan at kung wala naman ho tayong matutunan sa guest, at least matawa man lang. Ano po? This is Podtanda Natin. Yay! Oy, eto hindi lahat ng walang ipon magastos. Minsan, may mga responsibilidad na agad nang nakaabang na parang mga isda baga sa bawat sahod, no? Kumusta po kayo? And welcome sa panibagong episode natin ng Podtanda Natin. At habang nire-record po namin ang episode na to, ay na-launch na namin yung episode 1. Maraming salamat po sa views. Biruin mo hindi po siya boosted. Lahat yun organic. Ang daming nanonood. Kaya ako lalong magsisipag. Maraming salamat po. At partida, hindi pa ako cute nun. Oo, dati ano lang ako nun, chummy. O, di ba? Ngayon ano na ako, Q. Ayan, aabutin ko na yung T at saka is in the future, no? Tontuwa. And yan, before anything else, at yung episode 1 nga po ay uploaded na. I think, kapag na-upload na rin yung ibang episode. Don't forget to follow our show sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Apple Podcast, and Spotify. Just search at Z Luistro para updated po kayo sa full episodes, short clips, and future kwentuhan natin. Kasama na rin po yung life ng mga aso ko, ng mga dogs namin at kung gaano namin sila kamahal, no? So, today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-real na adulting experience ng maraming Pilipino, ang pagiging breadwinner. Share ko lang to. Ang dami nating usapan about financial literacy. Save money, invest early, buy insurance, emergency fund, passive income, VUL, Voltes 5, Kamame Wave. pero minsan nakakalimutan nating itanong, paano kung yung taong tinuturuan mong mag-ipon, siya rin yung inaasahan ng buong pamilya? Tapos kung yung inaasahan siya ng buong pamilya, paano siya makakaipon kung nakanganga yung kanyang pamilya? Hindi ko po siya magets. Paano makakapag-ipon ang isang breadwinner? Tapos di ka pa nakapirma sa Pilipinas. So, paano na ito? So, kakanta na lang tayo. Like, paano kung wala ka na? Di ba pwedeng ganon? Di ba, paano kung di ba pwede yun? Pero seryoso minsan kasi yung budget mo, hindi mo lang siya budget. Minsan, national budget siya ng household nyo. And what I realize is this: financial literacy is not just about knowing how to save, it is also about understanding the emotional weight of money. Masarap pag-usapan yan. At sa episode na ito, i-highlight po natin ang breadwinner life. Yes, kasi maraming Pilipino ang breadwinner. Whether officially or silently, sila yung unang tinatawagan kapag may emergency. Sila yung inaasahan kapag may tuition, bills, gamot, utang, celebration. Minsan pati problema ng kapitbahay, so kung saan kukuha ng mga papataying baboy dahil ikakasal ka sa Batangas, no? But we also want to talk about
financial literacy. Paano ba mag-ipon kung marami kang responsibilidad? Paano mag-set ng boundaries nang hindi ka mukhang madamot? Paano mangarap para sa sarili mo kung ang dami mong kailangang buhatin? And most importantly, paano ka magiging mabuting anak, kapatid, provider, or kapitbahay na inuutangan without losing yourself? At syempre, lagit-lagi, hindi natin to pag-uusapan ho ng ako lang. Kasi hindi naman ho ako perfect, no? Cute ako, pero hindi naman ko alam lahat, no? And perfect ang guest natin today because he talks about money, financial literacy sa kanyang IG, insurance, adulting, at pagiging breadwinner, and the real experience of grinding for the family. Fun, inspiring, and very relatable ang kanyang content. Someone who understands that money is not just numbers. Money is family, pressure, security, love, fear, and sometimes guilt. Halo-halo na. Please welcome the creator behind at Who's Ryan Anyway. Please welcome, palakpakan natin, Ryan Ronquillo! Hello everyone, I'm Ryan. I'm 23 years old. I'm a breadwinner in the family and yeah, thank you for having me. Gusto ko yung may script ka na papakilala mo, no? Ay, wala ah. Gusto ko yung I am Tapos ba Ryan. yun? Gusto ko yung I am Ryan. Ano sabi, paano mo pinakilala sa sarili mo? I'm Ryan. I'm 23 years old. I'm a breadwinner in the family. Oh, di ba? Oh. And Hindi thank you for having me. Oh, di ba? Gusto ko yung I'm Ryan, a breadwinner, for the family. Oh, Of the family. Of the family. Oo. Kasi hindi na ano yan. Hindi lahat nakakapagsabi na breadwinner sila. Mm-mm. Kasi marami talagang umaasa lang. Marami yung mga tambay sa bahay. Hindi ko alam yung psychology nila, no? Pero malamang may ibang level din ng pressure 'yon. Oo. 'Di ba? Taga saan ka, brother? Ay, for context po ha, nagkakilala kami ni Ryan online, no? Hulaan nyo kung saan online. Nagkakilala ko kami sa Instagram. Instagram. Nagkakilala kami online sa Instagram, natutuwa ako sa kanyang mga contents, and na-realize ko rin na ba't ginagamit mo ang IG at TikTok? Bakit ka tuwan-tuwa mag-share ng mga ganun? Nung bata kasi ako, since when I was high school, I really love to document my life, to share it to people. Tapos, syempre habang tumatanda tayo, may mga new learnings tayo. Tapos, Grabe, matanda na ang 23. syempre, simula nung high school, malaki Oo, na yung difference. oo. Pero syempre, bata pa rin tayo. Mm-mm. Ayun, tapos syempre may natutunan naman tayo every year habang tumatanda tayo. So, ayun, it's good to share to other people than Wait your lang, taga saan ka ba? experiences. Taga saan ka ba, brother? Taga- Literal, nung hindi kami magkakilala. Ngayon lang, nagkakilala kami sa Instagram lang nito eh. Taga Oo. saan ka man? Taga Bacoor, Cavite. Bacoor? Yes. Di ba maraming issue ang Bacoor? Di ba, Isa-isahin ba natin? kamusta ang kalsada nyo dyan? Di ba, ang alam ko ang kalsada sa Bacoor, lubak-lubak talaga. Lubak-lubak pa rin naman siya hanggang ngayon. Oo, may mga parts pa rin Ginawa, na lubak-lubak. ginawa nyo na bang tourist attraction yung lubak-lubak na kalsada doon? Hindi, kasi minsan maayos tas nilulubak. Di ba parang madilim doon? Oo, pero kung hindi mo i-call out, hindi paliliwanagan. Pero yung Aguinaldo Highway yung nag-trending recently Hindi, na. madilim talaga yung Bacoor eh. Oo. Akala ko nga, hindi siya Bacoor eh. Akala ko talaga siya madilim or. Kasi hindi siya Bacoor, madilim or. Kasi literal pa magdadrive ka doon, kung ang ilaw mo hindi kompleto, Oo. madilim or. Sabi ko, madilim or to sa Bacoor. Makikita mo yung difference ng Imus tsaka ng Bacoor. Kasi oo nga, sa Imus eh. Sa spelling pa lang magkaiba talaga eh. Pero anyway, Bacoor ka pala. Mm-mm. So, makabitenyo. Yes, Tubong Cavites. Tagalog ka rin pala eh. Simula pinanganak doon na kami. Kaya, di ba ang mga Batanggenyo may diin din sa salita? Mm-mm. O, kaming mga Caviteño, madiin din kami magsalita. Tinatry ko lang itago kasi lagi kaming pinagkakamalang galit din. Ginagamit nyo ba yung salitang kire? Hindi. Ano yung kiri? Ito. Alam mo kasi, sa Batangas, meron kaming tinatawag na salitang kire. Mm-mm. Feeling ko yung mga manonood na Batanggenyo makakaunawa nito. Yung kire, ginagamit siya usually sa babae, pero pwede rin sa lalaki. Mm-mm. Kapag kire, yung malikot, for the lack of Makislot. term, magaslaw, Oo, magaslaw. kire, for the lack of term, sorry, malandi, parang ganun. Yung Maharot. Maharot. Babae, kiring-kiri, tumimo diyan. Siguro kerengkeng. Siguro, hindi ko rin alam kung saan nagmula yung salitang kire. So again, Oo. kung sino ho naka-invento ng kire sa Batangas, pakisabihan mo ako kung bakit kire. At saan talagang konteksto ginagamit yun. Kasi nakikita ko lang talaga ay ginagamit siya. Ay, bakit kiring-kire? Kung ngayon pumunta doon. Mm-mm. So wala lang, shinare ko lang, no? So kire. Mabalik tayo. Yung kanaw, ginagamit yun na term, kanaw. Anong kanaw? Kanaw is parang timpla. Ipagkanaw mo nga ako ng kape. Ganun. Ipagkanaw. Oo, Hoy, ipagkanaw. ngayon ko na naintindihan yun. Ipagkanaw. Oo. Pero yung iba kasi ginagamit nila yun to dissolve something. Like, kanawin mo yung sabon sa tubig. Pero kami ginagamit namin yun as timpla. Kanawin. Oo, kanawin. Ah. So kung sino rin pong naka-invento nun, comment down below. Kanawin. Oo. I see. Pero ito maulit ko lang. Kasi tuwan-tuwa po talaga ako sa lengguwahe, lalo na sa wika ng Batangas, no? Bago kami magpatuloy. Ako'y takang-taka. May salita namang Tagalog. Bakit
adik na adik ang mga Batanggenyo na lahat na lang ng salita, pinapalitan yung spelling ng e. Halimbawa, lagutin, ginagawang lagute. Mm. Labhan, ginagawang labhe. Labhe? Oh, ay yung halimbawa ay yung lahat na lang e. Basta maraming salita nang ginagawa ay lahat na lang e. Halimbawa, yun nga yung garute, takbuhe, 'di ba? Takbuhin. Mm. Sa Batangas, takbuhe, labahe, kaine. Lahat tuwan-tuwa ho sa e. Bakit tuwan-tuwa sa e? Yung e. Anyway, so yun nga, bago po tayo mag-deep dive, no, pero hindi mo na sa usaping Batanggenyo dahil marami ho talaga mapag-uusapan tayo when it comes to Batangas. Himayin natin yung top 10 realities ng breadwinner according to Z. Yes po. According sa buhay. According to Z, syempre wala ho tayong ano, 'di ba? Fact checkers ready. So, ang isa sa realities ng mga breadwinners daw ay hindi ka pwedeng basta mapagod. Kasi sabi nila, pag ikaw yung inaasahan, parang bawal ang mag-offline sa buhay. Your thoughts? Very totoo yan. Kasi syempre kung ikaw yung inaasahan talaga sa family. Kasi let's define breadwinner first. Wait lang, bakit nga ba naging breadwinner ang tawag sa breadwinner? Pwede naman halimbawang sopas winner or di kaya ay hotdog winner. Bakit bread? Oo, bakit kaya tinapay talaga? Bakit bread, no? Oo. Hindi mo Oo. to ni-research? Itong guest na to, huli na rin ito eh. Tinry ko, hindi ko naman malaman kung bakit nga bread, no? Mm-mm. Anong teorya mo? Bakit breadwinner ang tawag sa breadwinner? Actually, hindi ko rin alam. Kahit napanood ko yung And the Breadwinner is, hindi ko alam kung bakit breadwinner yung... And the breadwinner, ano yun? Yung movie ni Vice about breadwinner. Oo. Mm-mm. Sa tingin mo, bakit may ganong konsepto na kapag breadwinner ka, kailangan daw di ka mapagod? Oo, kasi ikaw yung inaasahan sa lahat ng bagay. Pag sinabi ka sa ating breadwinner, di ba pagkakaintindi natin, mostly ng bills or halos lahat, ikaw yung nagbabayad, nagpo-provide. So parang kapag napagod ka kasi, parang yung emotional and financial support sa family masastop eh. So, ayun, kaya lagi nila sasabi, hindi pwedeng mapagod ang breadwinner, hindi pwedeng magpahinga ang breadwinner, which is a sad reality here in the Philippines. Feeling ko, oo. At saka nakakalungkot lang din kasi na parang ang hirap ding umalis kapag naging breadwinner ka. Mm-mm. Na parang ikaw yung naging instant bangko. Oo. Na parang somehow may guilt, lalo na kung Pinoy ka, na parang, abay, pag hindi ako nagtrabaho, paano pamilya ko? Oo. I think, hindi rin naman intensyon nung mga walang trabaho nasa bahay o ng mga umaasa sa iyo, mag-end up sila sa ganong sitwasyon. Mm-mm. Pero meron din namang kwento na talagang kaya daw lalong tinatamad yung kasama mo sa bahay na magbanat ng buto kasi may channel na nakukunan sila. So, hindi ko alam kung paano yung family dynamics niyo sa bahay, pero nakakalungkot, no? Kaya you need to check yung mga breadwinner niyo sa bahay kung kamusta sila. Mm-mm. Tapos yung isa pang realities ng mga breadwinner sa Pilipinas, sweldo day is laging family day. Na hindi pa nagre-reflect sa account yung sahod, may naka-line up ng responsibility. Ano yung thoughts mo dun sinasabi na kapag sweldo day, automatic family day? Totoo yan kasi ako, hindi naman lahat, pero ako kasi personally, pag nagbabudget ako, months ahead. Like for... Months ahead? Months ahead. Kasi ganun kahirap kapag nagkaroon ng something na hindi inaasahan. Like, syempre kami, malaking family kami. For context, panganay ako sa 6 na magkakapatid. Wait lang, kayo magkakapatid? 6. 6, no? So, I'm 23, tapos... Ikaw ang panganay? Yes, panganay. So, imagine yung mga kapatid ko ay bata pa talaga. So, isang nasa elementary, 2 high school, isang working na rin, pero may isa pang college. So, kaya sweldo day is family day kasi minsan nga kahit wala pa yung sweldo, nakaalat na yan kung saan man. So, in my case, ganun din. Kaya ako nagbabudget ako months ahead. For context, nakabudget ako hanggang September. Para lang alam ko yung magiging cash flow ko, yung pagpasok at paglabas ng pera. Kasi mahirap nga na maraming umaasa sa'yo. Tapos, life is very uncertain. So, hindi talaga... Life is ano? Very uncertain. O, tama nga naman. Hindi ka Oo. sure. Sa Hindi ka Tagalog, sure. hindi ka sure sa buhay. Oo. Pero taka din ako dahil gusto kong malaman kung ilan yung mga breadwinner na panganay sa pamilya at ilan yung mga breadwinner na sila yung bunso sa pamilya. Oo. Kumbaga sa Tagalog, gusto kong malaman kung ilan ba yung porsyento na nag-e-end up na maging breadwinner na kailangan mag-provide sa family. Yun na, mag-provide sa family. Oo. Na para sa kultura nating mga Pinoy, automatic yon. So, gusto ko siyang i-unpack siguro sa mga susunod na episode. Pero dahil ba sa ganun na ikaw yung nagpo-provide sa pamilya, may sinasabi rin na may guilt kapag gumastos ka para sa sarili mo. May guilt kapag yung breadwinner gumastos para sa sarili dahil bibili ka lang ng sapatos, parang kailangan mo pa ng board approval sa pamilya na parang kailangan mong, di ba sinasabi nilang deserve ko to? May ganong konseptong deserve ko to na parang gusto kong tanungin, in the first place, pera mo naman yan, so everything deserve mo.
So, ano yung thoughts mo do'n? Na-experience mo ba 'yun? Na kapag nabili ka na parang, "Hala, parang nag-i-splurge ako ng malaki for me." Oo, lalo na nung umpisa as a being a breadwinner, struggle ko 'yan na bilhan yung sarili ko kasi siyempre ano kami, hindi naman maganda yung buhay namin, eh. So, Mm, if ikaw yung nagpo-provide sa family tapos alam mo na sa side na 'to kulang pa, tapos mm. bibili ka ng something for you na you could have spend it doon sa side na yun. I see. So, very struggle ko yun before, which Mm. na-o-overcome ko na ngayon. Papaano? Siyempre Ano, pikit mata ka na lang? hindi kasi nakakapagod din kapag ano, eh, kapag puro ka trabaho tapos naranasan ko kasi literal na umabot sa point na ako talaga nagpo-provide lahat, as in lahat. So, parang nauubos ako kasi Ano, nauubos ka? nauubos ka kasi siyempre pagod ka sa work maghapon, Mm. grind ka, wala ka ng tulog, tapos makikita mo rin wala kang nakatabi for yourself. Like before kasi miski personal savings wala ako. So, hindi rin ako nakakabili ng other things for me. Tapos, habang tumatagal ma-realize mo, ang tagal ko na nagtatrabaho tapos parang wala namang nangyayari. Kaya nga parang babalik din ako doon na parang paano ka makakaipon kung ang Mm, sahod mo ay sa bayarin at sa pamilya? Paano ka makakaipon kung sa pamilya nyo, ikaw yung breadwinner? mm, Kaya ako ihanga sa mga breadwinner na nakakaipon pa sa ekonomiyang ito. Na mm. parang hindi ho madali ang yumaman sa Pilipinas. Hindi ho madali ang makaipon sa Pilipinas. Pag may nagsabi sa akin na madali ang mag-ipon sa Pilipinas, maniwala kayo sa akin. Malamang may illegal na ginagawa yan. Money laundering na pala. Oo. Dahil, ay, mahirap pa, di ba? Mahirap Lalo na kung talaga. breadwinner ka. Yung mga breadwinner dyan, sila ang makakapagpatunay. Sila makakapagpatunay na mahirap ho ang mag-ipon, lalo na Mm, kung ikaw ang nagpo-provide. mm, Di ba? At saka, ito rin, gusto ko rin sabihin isang reality na, oy, breadwinner ka, wala kang ipon, napaka-irresponsable mo naman. Naniniwala ko na hindi lahat ng walang ipon irresponsable. Oo, hindi. Di ba? Iba-iba rin kasi tayo ng pribilehiyo in life, eh. Agree. Oo. Kasi minsan, responsable ka nga, kaya ka Mm, walang ipon. Tulad ng sinabi mo, Ryan, kanina, paano ba makakaipon, ibayarin lahat? oo. Di ba? Anong message mo sa mga nagsasabi na, breadwinner nga, wala namang ipon? I think that's very insensitive kasi siyempre miski naman hindi breadwinner, eh. Miski yung mga magulang na, responsable rin naman na walang ipon, Mm-mm. kasi meron din tayong iba't ibang priorities, iba't iba tayo ng life, iba't iba tayo ng sitwasyon sa buhay. So, hindi kasi lahat ng privilege na meron tayo, meron din sa iba. So, ayun siya. Kaya, it's very insensitive to say to other people na breadwinner ka nga wala ka namang ipon, magulang ka wala kang ipon. Iyamot din ako dyan. Iyamot din dyan ako dyan sa mga, ako ho kasi naniniwala na yung mga breadwinner, may tiering pa yan. Tiering. May level pa yan eh. Yung breadwinner na talagang hikaho sa buhay, na Oo. talagang getting by lang. Sa Mm, Tagalog ho ay kada kinsenas laang talaga. Kumbaga ay talagang ano, yung borderline, yung tipo nga natitira sa wallet, 500, 200, ganon. May mga breadwinner naman na talagang malaki ang kitaan, no? Kaya kapag nagkakakumparahan ng mga breadwinner, lagi ko sinasabi, huwag kayong magkumparahan dahil nga magkakaiba ang status. mm, At doon naman sa mga maraming privilege na breadwinner ng pamilya nila, ay naniniwala ako na iba yung experience nung mga talagang hila ang bunto, hila ang dalawang kamay, dalawang paa, hila ang kanilang buto at kalansay para lang mabuhay ang pamilya, no? So, ano yung thought mo na ikaw yung kino-consider, and you can correct me out mm, dito sa thought na to. May mga breadwinner na ginagawa silang emergency fund ng mm, kanilang pamilya na parang automatic na okay lang kahit wala akong trabaho, nandiyan naman si kuya. mm, Okay lang kahit nakasapak ako ng kapitbahay, may magbabayad naman, nandiyan naman si kuya. oo, Na emergency fund ka na hindi nyo tinatanong yung mga breadwinner na sila yung emergency fund nyo, pero tinanong nyo ba kung sino yung emergency fund nila? mm. 'Di ba? So, anong thought mo dun sa pagiging emergency fund ng mga breadwinners? Very mahirap siya pero ako naman grateful ako na in my case hindi siya gano'n. Kasi iba't iba rin yung mga pinanggalingan ng breadwinners or naging Mm, dahilan kung bakit mm. sila naging breadwinner. Merong mga breadwinner na napilitan lang kasi pinressure ng family. Merong mga breadwinner na sarili nilang choice to be a breadwinner, to Ay, provide. gusto ko yun. Oo. May mga breadwinner na sarili nilang choice ha. Yung Oo. talagang, may mga breadwinner na hindi naman hinahanapan ng magulang, Mm. hindi naman hinihingan Oo. ng mga magulang, ng kapatid, o ng kung sino man, pero grateful enough sila na they can provide. Mm. Kasi feeling ko, that's also a language of love for them na parang, pa, ma, lolo, lola, ako pinaaral nyo, ako pinakagraduate, nagtatrabaho, alam kong hindi nyo naman ako nire-require magbayad ng kuryente. Oo. Yung volunteer Mm. na nagsasabing,
may mga gano'ng breadwinner nga po na parang hindi naman, "Oh, anak, di naman kita nire-require, 'di ba? Oo. Kung may trabaho ka then so be it. Kaya pa naman namin ng parents mo." Gusto ko yung point na yon. Mm. Yung case mo ba na breadwinners out of necessity or may sorry if you don't mind. At 23 kasi ibig sabihin yung mga kapatid mo walang trabaho. Wala, yung sumunod sa'kin, yung may trabaho. Meron na. Okay, Oo. so somehow dalawa kayo nagtutulong-tulong Pati si sa bayarin. papa. So, tatlo Ayun. kami, oo. So parang ang nangyari pala, hindi thankful tayo na yung sa case ng family mo, tatlo kayo nagtutulong-tulong to Yes. help each other. So Oo. maganda kasi nakakalungkot, brother, na meron talagang pamilya na yung panganay lang talaga lahat. Oo, yung breadwinner lang, siya lahat. Oo, talagang doon ako hanga, no. May kilala po ako, may tropa po ako. Siya lang talaga yung breadwinner. Mm. Grabe pag nakita mo yung kaya nakakalungkot ha. May breadwinner akong tropa, siya lang talaga inaasahan ng parents niya, ng kapatid niya, ng hipag niya. Siya lang talaga nagtatrabaho. At Pati outside immediate family? yes, oo, siya lang talaga. Tapos kapag nakita mo talagang siya ay stress na stress, parang hitsura siyang depressed na ganyan. Tapos ay makikita mo yung kanyang parents, yung kanyang kapatid mo ganyan, ang gaganda ng buhay. Oo. Kaya sabi ko, "Oh, pare, ba't hindi ka man lang bumili ng bagong damit, ganito ganyan." Tapos yung magdadrama na siya. Kaya po naging topic ko nga pala tong breadwinner eh. Kasi dahil sa tropa kong yun, sabi ko pare i-highlight ko yung mga breadwinner kasi para naman kahit paano may reminder yung mga umaasa tsaka yung mga breadwinner na ito ho yung reality, no? Oo. Para ho pantay. Dahil wala ho akong tulak kabigin. Wala akong tulak kabigin sa diskusyong ito. Gusto ko lamang i-remind na ito ho ang realities ng mga breadwinners, no? So, ang hirap mag-boundary kapag mahal mo yung humihingi. Oo. Ang hirap mag-boundary kapag mahal mo yung humihingi kasi madali yung Ang hirap tiisin. meron tiisin. Oo. Madaling mag-budget sa Excel, sa Google Sheet, sa Oo. papel. Madali ho yun na, 5,000 pesos lang yung food ko, o 3,000 lang yung ganito, o ganyan-ganyan. In theory, madali ang magplano. Pero paano ka makakahindi kapag ang kalaban mo emosyon? Oo. Kapag ang kalaban mo si nanay? Mm. Kapag ang kalaban mo si tatay na nasira halimbawa ang kanyang sapatos? 'Di ba? Your thoughts doon? Minsan magganun ka rin, nagpaplano ka tapos nasisira. Oo, ano rin, going back just to share kasi 'di Mm. ba, ang pinag-uusapan natin kanina is may mga breadwinner na pressure, may mga Agree. breadwinner na choice nila to be a breadwinner. In my case kasi hindi naman ako pinressure talaga ng family. So ako yung nagkusa na maging provider sa family dahil sa maraming rason. Tama. Kasi una, yung first work ko kasi ay very minimum wage talaga. So hindi ko talaga kaya Magkano bang mag-provide. minimum wage sa Pilipinas ngayon? Nung time Time- ko, pakatanda na no. Hindi, pero nung first job Yung latest ko, o yung first role mo? nasa mga- 16 ang minimum. Shay, 16,000? Saan makakarating 16,000 ngayon? Ganun kababa ang graphic designer sa Philippines. Ang work mo, ang professional work mo, graphic designing. Graphic designing na yun. Tapos ang usual range na starting 16,000. 16. Sa mga employer ho dyan, saan nung makakarating yung 16,000? Ay yung magkano na lang ho ang kuryente ngayon pagpalagay nasa 4,000, 2,000 sagad o 1,000. So, survival lang yun, 16,000. Tapos Paano may yung, pa yun, may government cuts pa yun, di ba? oo, yung mga SSS, Oo, ganyan. SSS PhilHealth, Pag-ibig. May cuts pa? Oo, may cuts pa Sa yun. Yung 16,000? 16. Oo, may cuts pa yun. Hindi yun yung take-home pay mo. Wait lang, saan makakarating yung 16,000? In theory. Halimbawa, paano mo binudget yung 16,000? In my case kasi before, hindi naman ako fully supporting the family. Wait lang lagyan po natin ng context ha. Oo. Gusto natin pag-usapan. Sample, saan makakarating yung 16,000 for a graphic designer na starting salary na minimum wage Oo. minus pa si mga SSS whatever. So, pagpalagay, i-ano mo ko, yung paano ang atake nun? So, siguro, let's say mga take-home pay mo 14,500 or let's say 14,000 na lang. 14 kyaw. Oo, kasi syempre may mga ano pa yun may mga cuts pa yun. Tapos, syempre pamasahe mo going to work. So, magkano yung pagpalagay sa isang buwan? Magkano ba ulit yung... Kasi, Pagpalagay 2,000 sa isang buwan. sige, ganun, 2,000. So, edi 12 na lang. Oo, 12. Syempre yung food mo pa everyday sa work. Hindi naman ho pwedeng hinga lang sa hangin tapos sabay lunok. Oo. Hindi naman pwedeng gawin ng kain, 'di ba? So, So, parang average 80 to 100 per day. pinakamura na 'yon. Oo. Or yun hindi, I mean Depende kasi sa kung ano kung accessible paano yung sa inyo accessible rin, sa iyo. Oo. At saka feeling ko yun din yung punto na kung 80 to 100 ay sa tabi yun, ulam na masarap Oo. 'di ba? Oo. Pagpalagay 3,000. Oo. Tapos in my case kasi that time, wala ako sa bahay namin. So nagpe-pay din ako ng rent. Nagpe-pay din ako na Tapos magkano ang rent na pinakamura? 2,500, 3.
Magkano? ganyan. O 'di ba sa Manila 'to, pagpalagay sa Oo, Manila, oo, oh. mga pero bibihira na nga yun, parang ano ka na nun, bed spacer ka na 'pag So around ang 2 to matitira 3K. nung mga nasa 5,000 na lang ba, 6,000? Siguro mga gano'n. Tapos ang ginagawa ko lang kasi before ay ang sagot ko lang sa family before ay kuryente. O So, pagpalagay nga, ang o kuryente kumbaga ay 2 to 3K. pagpalagay 2 to 3K, so matitira lang sa'yo 4. So uulitin ko lang ho, saan makakarating yung 16,000? Suwerte pa 'to ha, na 16,000 yung panimula, eh paano yung mga Mm. nasahod ng 10, 8? At paano pa yung nasahod ng arawan? Oo. Paano yung ang sahod ay arawan, ikaw pa yung breadwinner? Mm. Tapos, for the lack of term, titingnan ka pa ng pababa ng lipunan, ni hindi ka rerespetuhin, 'di ba? Na parang kaya grabe yung taas ng aking respeto sa mga breadwinner na arawan ang kinikita, 'di ba? Mm. Kaya sabi ko talaga, kuya, ate, ganyan. Talagang pag arawan, tas malaman ko sila nagpo-provide. Boy, sabi ko, hanga akong paano nila na survive yun. Pero ito nga, doon sa mga may kaya, Mm. na kaya afford, na insurance daw, para yung insurance, mapunta tayo sa mga insurance Oo. products and all. It feels boring daw until life happens, especially sa Yeah. breadwinners, no? Oo. Hindi siya exciting, yes, pero minsan kasi yung difference between crisis and protection magkaiba. So curious akong malaman, gaano ba kahalaga, lalo na sa mga breadwinner, na mayroong insurance? At saka, pwede mo bang i-explain sa amin? Kasi po itong si Ryan, active din siya mag-share ng contents about financial literacy. Mm. So, we can use this platform, Ryan, din, na ituro mo nga sa amin, ano ba yung iba't ibang uri ng insurance? Ano ba yung mga, what's insurance? Oo. In layman's term, ano yan? Pinaka-benefit talaga ng life insurance is kapag namatay ka, merong benefit na makukuha yung family mo or yung chosen beneficiary mo. So, ang purpose kasi nun, kaya very important siya sa mga breadwinners and of course sa mga providers sa family, ay kasi kapag nawala ka, edi titigil din yung support sa family mo. Paano yun? Paano yun? Halimbawa, pag namatay ako, Oo. makakakuha yung ano, Yung family yung mo or family yung beneficiaries. oo. So, ang question ko, sino ang pwede kong pagtanungan pag namatay ako kung paano yung proseso? Ay, wait lang, paano ako magtatanong kung patay na nga pala ako? Oo. So, hindi na ikaw ang Wait magtatanong. naman. Paano Hindi ako ikaw. magtatanong kung patay na ako? Hindi ikaw, Wait lang, syempre. wait lang. So, paano ba yung proseso? Siyempre, hindi naman, Oo. halimbawa, kimuha ka ng insurance ng 23 ka. Oo. O, halimbawa, nag-end yung life ni Pedro nung siya ay 65, ganyan. Mm-mm. Siyempre, yung insurance agent, malamang baka naman wala na dun sa work niya in that time. Paano yung proseso noon sa ganun? Kaya very important na kapag kumuha ka ng advisor is first ay kakilala mo. If hindi mo naman kakilala, syempre meron kayong constant communication. Kaya very important din na kapag kumuha ka ng insurance, ipaalam mo sa family mo, ipaalam mo sa kung sino mang friend mo. At of course, dapat kilala rin nila yung advisor. Kasi syempre sila yung ko-connect if ever something happens. Kaya So, dapat pala, without naming name ng brands and Oo. companies, may advantage ba kapag kilalang insurance company yung kinukuha para if and when hindi kayo close ng agent or halimbawa, wag naman mangyari, namatay Oo. na rin yung agent that time, recorded at maganda yung structure ng insurance company, no? oo, kasi if ever din naman na wala na si advisor dun sa company, automatic na yung mga clients nun mapupunta sa manager. So lahat naman ng insurance policies may hahawak niyan in case na mag-resign si advisor. At saka pansin ko rin talaga, lalo sa mga ang isa po sa mga advocacy ko talaga is financial literacy, lalo na sa Mm-mm. mga anak ng OFW, yung mga pamilya ng mga OFW na Oo. naiwan dito sa Pilipinas. Kasi ang isa sa mga napansin ko, kaya walang yumayaman na pamilya ng OFW sa Pilipinas, hindi dahil sa katamaran ng mga OFW yung nasa ibang bansa, Mm-mm. kung hindi dahil sa hindi marunong gumamit ng kwarta ang pinapadalhan sa Pilipinas. Mm-mm. Kaya ako'y iyamot po talaga yung term. Ako po'y inis na pag may nakikita kong kwento na 30 years na nagtatrabaho sa ibang bansa, 15 years nagtatrabaho sa ibang bansa, and yet, Walang walang ipon. ipon. Walang na-invest. Mostly, of course, maraming OFW na ganyan. Pero I wanna highlight yung mga seaman din. Kasi marami kaming clients din and mga parang testimonies or testimonials from our Na? clients na yung mga seaman talaga. Kasi parang ang iniisip lang mostly at the time is yung pag-akyat. Tapos, pag nakaakyat na sa barko is yung ipapadala na lang sa family.
So mahirap kasi yung hindi lang naman sa mga seaman, yung lagi tayong padala lang ng padala. Without Without any saving. direction. Oo, without any direction. So nakakalungkot lang na nag-spend tayo for a long time sa ibang bansa, napalayo tayo sa family to provide something to them. Tapos kapag life uncertainties happen, wala talaga tayong backup. And I see. ang sakit din nun sa mga OFW kasi syempre, mas mahirap yung dinadanas nila sa ibang bansa. Tapos, if ever something happens to them din, wala namang magagawa yung Tama. family in the Sana, Philippines. sana yung mga OFW po na naaabot ng podcast nating to, sana yung mga OFW out there, ako na po ang nagsasabi, kasi anak po ako ng OFW. Kung meron man po akong natutunan bilang anak ng OFW sa tatay ko, ang tatay ko, tinuruan ho kaming magkapatid, bata pa lang kung paano mag-ipon. Napakahusay ho ng tatay ko sa pag-iipon. Kaya again, nalulungkot ako kapag may nababalita. And ang tatay ko, dekada ng OFW. So kaya nalulungkot ako kapag may nakikita kong kwento na ang tagal-tagal nga nila magtrabaho sa ibang bansa, tagal nila nagtatrabaho sa ibang bansa, pero malalaman kong walang ipon yung OFW na yon, tapos ang ituturo nila ay dahil hindi nagamit ng maayos. So sana, kung kaya nyo pa hong sabihan yung mga pinapadala nyo sa Pilipinas, turuan nyo mag-ipon. Kapag sinabi nilang, paano, anong iipunin, lahat isaktuhan ng gamit, ganito, ganyan, ay sayang ho kasi, dahil kung wala kayong naiipon, ba't pa kayo nandyan sa ibang bansa? Umuwi na lang kayo din, sama-sama na lang tayong magutom kung sakali. Diba? And ito nga, financial literacy hits different when you're poor, pressured, or providing. Iba kasi yon. Kapag mahirap ka or pressured ka and all, hindi mo basta-basta may papaunawa sa isang tao na mag-ipon. Na, kumbaga, sino tayong dalawa para magsabing mag-ipon ka? Kung talaga, di ba? So, we don't know someone's obligations or kung sino man nanonood ngayon. Pero sana, kung kaya. sana yung point ko ay makita mo sa feed na kung kaya, mag-ipon. Kahit pala, nagtitibyo ka ba nung bata ka? Ano yung tibyo? Tibyo. Yung tibyo. Grabe naman itong mga nasa city life. Anong panahon ba yan, yung tibyo? Tibyo. Yung hinuhulugan mo ng piso. Yung gano'n yung Alkansya. Yun, alkansya. Alkansya ang O, tibyo. tibyo. Magtitibyo ka na parang ititibyo ko na ho, aray. Oo. Tibyo-tibyo na. Siyempre, before nung bata ka, tinuturo ka naman talaga maganon. Tapos, Gaganon kami. susungkitin mo rin kasi yun eh. Hindi, ang sa amin kasi gawa po sa kawayan. Kawayan. So, Na, hindi mo siya madudukot. may pangalan ko, pangalan ng kapatid ko, tas pabigatan. Oo. Yan, tapos aanuhin mo tuwing New Year, no? So, yan. So, ito pa nga. Gusto ko ring ma-remind na yung isa sa mga realities ng mga breadwinners, meron din mga pangarap yung mga yan. Breadwinners also have dreams, Hindi ho porke provider ka ay wala ka ng sariling future. No? Ikaw, ano bang pangarap mo pa sa buhay? Bukod sa pumasok sa PBB house. Para kasi yung style mo ngayon parang mga pang PBB eh. Totoo ba? Oo, Hindi nga ako oo. masyadong prepared eh. Oo. Nugot ko nga lang to sa cabinet. Alam ko namang isa-censored nila pero parang ang fun ka eh. I think i-cut na natin to. Oo. Kasama siya sa episode. Direct kasama siya sa episode pero ano nyo na I lang. think i-cut na. Itigil na natin to. Ano ang pangarap ng isang Ryan Ronquillo? Ronquillo apelyido mo, no? Oo, Ronquillo. Sadya bang maraming Ronquillo sa Bacoor? Hindi ko alam. Parang konti nga lang kami. Parang kami lang ata Ronquillo sa Bacoor. Wait lang, yung Bacoor city, di ba city ang Bacoor? Oo. Saan ba sikat ang Bacoor? Sa halo-halo, sa tahong. Oh, di ba? Oo. Nakakapaghalo-halo ho kayo diyan, hindi kayo makapaglagay ng ilaw to sa yung gabi. Paano makakapaghalo-halo yung gusto maghalo-halo sa gabi kung Oo, walang ilaw? diba? Ano bang halo-halo, ano pa? Tahong, talaba. Tapos sikat ang Bacoor. Tahong sa Bacoor? Oo, tahong. Masarap. Ewan ko, pero ilalaban ko ang tahong sa Batangas. Mas masarap po ang tahong sa Batangas. Okay. So, Okay, sige. anyway, Saka, anong tahong? sikat ang Bacoor din sa banda. Oo, yung mga marching band capital of the Philippines yung ang mga Bacoor. banda 5, banda 31, banda 30, ganyan. Di ba may mga number yan? Hindi ko alam. Oo. Bacooreño, hindi alam. Oo. Mga Bacoor people, mga Bacoor friends, di ba, itama nyo ko yung mali, di ba ang alam ko Bulacan, nagaganon din. Na parang may banda 5, banda 24, ganyan. Tapos sikat-sikat silang nagaganyan-ganyan. Kasi mini band din ako ng bata sa elementary. Hindi ko lang alam kung yun ay DepEd initiated that time. Anong instrument pinplay mo ng bata ka? Yung tawag dito, yung ganon, yung arakas, yung ganyan. Maliit kasi ako eh. So, ang mga kasama ko, triple drum, snare drum, yung iba, lyre, di ba? Yung iba ay melody horn. Oo. Ang akin, arakas, ganyan. Ching, 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 ching. Basic lang ba yun? Parang ang dali lang naman nun. Ang mahalaga, mini band ako, meron akong Oo. uniform.
Feeling ko nga naawa lang ata yung teacher. Sige, sama nyo na nga si Rizaldi. Magaling naman sumayaw yan. So kapag nagpe-perform kami ng spaghetti pababa, uso yun yung 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 1, 4, 2, 2, ganyan, ganyan. O, ako naman, ting, 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 ting. Ganyan talaga? Pati yung ngiti, yung itsura? Tapos Oo. nandun ako sa unahan kasi nga ararakas yung dala namin eh. Ganyan kami. Oo, ang saya. Saya maging bata nun. Spaghetti lang kami dati nun. Anyway, Problema. gusto kong puntahan yung Bacoor. No, ang huli kong punta sa Bacoor ay Lubak Pandaan dun. Tapos pumunta ka ng umaga? Kasi nga, Pero madilim sa gabi. nung huli ko nga punta sa Bacoor, parang kailan ba? Parang 3 years ago ata. Lubak-lubak ng kalsada dun. Saang part ka ba kasi ng Bacoor pumunta? Ewan, parang may picture ni ano eh. Basta malalaman Bacoor yun kasi may picture ng politiko nakalagay Oo. Bacoor or something. Oo. Oh, basta, ewan. Anyway, so, ito nga. Sabi nga nila, being a breadwinner is love, no? But it should not become self-erasure. So, kung hindi siya, yung tumutulong ka pero ang para akin, wag mo hong kalimutan ang sarili mo, no? Tao ka rin. No? So, ikaw naman, anong message mo para sa mga breadwinners ng pamilya? Ayun, sa mga breadwinners na, ayun, nape-pressure lang ng family, I think it's very important for us to set boundaries. Kasi kung ikaw yung inaasahan nila, kapag ikaw yung nawala, sino yung aasahan nila? At saka, wala ka rin namang ibang aasahan kundi sarili mo lang din eh. So, I think it's very important to set boundaries, which ginagawa ko na rin ngayon. Kasi before, umabot din sa point na ako talaga lahat. Kasi diba sabi ko naman, currently, hindi ako lahat nagpo-provide, pero mostly, pero umabot sa point na lahat talaga ako. So, Wait lang, nakakaubo siya. when did you first realize na breadwinner ka na? Just to share, I think it's very important to share din. Naging breadwinner ako when my mom passed away. So, yung mom ko naman, hindi naman siya yung provider sa family. Pero kasi at that time, di ba wala ako sa bahay namin, nasa Metro Manila ako working. Nung nawala si mama, that's when I decided to go back sa bahay for emotional support din sa mga kapatid ko. Syempre, mahirap mag-grieve nang wala silang emotional support kasi syempre yung papa ko and yung isa kong kapatid ay nagtatrabaho din. So wala silang kasama sa bahay. That's when nagkaroon din sa akin ng offer na work from home job which offers a lot higher dun sa previous job ko. Speaking of work from home, sa mga lalo na sa mga breadwinner na talagang taggipit lagi ang sahod ganito ganyan. Mas masarap bang maghanap na lang ng trabahong work from home para mas malaki yung kita or hybrid or sa opisina or nakadepende sa tao, nakadepende sa kumpanya o nakadepende sa Pangulo ng Pilipinas? Paano ba ito? Oo. I think lahat yan considered. May pros and cons din kasi ang ang work from home eh. Ako siguro nagbe-benefit siya sa akin na sa part na very health conscious na rin kasi ako. So, yung mga kapatid ko ayoko rin na kumakain ng puro prito, ganyan. So, ayun, may time ako to cook So, for ano them. ginagawa? Kung hindi man prito, prita. Kasi ayun, gusto ko rin mag-provide sa family. Kasi ako, health conscious na rin ako. So parang ayoko naman na ganun din yung mga kapatid ko. Kasi syempre maliliit pa yung mga kapatid ko. Hindi pa nila kayang magluto talaga. So that's number 1 benefit. Pangalawa ay, syempre dahil nga dito sa Pilipinas, napakahirap bumiyahe. Yung transport system natin is, I think, broken. So, yung hirap May bumiyahe. transport system tayo? I think nawala siya. Wait lang, may transport system pala tayo? Meron, nandyan pa siya. Ang gulo nga eh. May system pala yun ha? May system pa. Hindi ko nalaman na may system pala yung transport dito ha? I think nawawala. Kasi Pakihanap. para kasi dito, yung traffic laws, hindi siya laws eh, parang traffic suggestion eh. Kung sino-sino na lang mga binabangga ng bawat isa. Tsaka dito, boy, saka makakita ng ambulansya. Ambulansya, tumatakbo, wing, wing, walang laman, trip niya lang. Boy, ano iba? Para lang mauna, tapos susundan yun ng mga nakamotor. Pero gusto ko yung punto mo ha, Oo. na may pros and cons nga, work from home. Pwede tayong gumawa ng isa pang episode about it sa mga Oo. susunod na panahon. Kayo po, naniniwala ba kayo may transport system dito? Parang wala naman. May system, may transport. Oo. System. Malabo. Ito Ryan na, Gen Z ka ba? Gen Z, no? Gen Z. Ikaw, ano ka ba? Gen Z ka ba? Ha? Gen Z ka pa ba? Gen 2026. Gen 2026. So, what? Bangaw are. Ano yung meaning nun? Bangaw. Ano yung bangaw? Parang ulaga. Ano yung ulaga? Ulaga. Napanood ko sa first episode pero hindi nyo naman dinefine ata yung ulaga. Ha? Ulaga. Ang ulaga ay nasa puso ng bawat isa. Kung ano man ang ibig sabihin mo ng ulaga, ayun ho yun. Actually, gusto ko nga baguhin yung closing spiel ko. Kasi di ba may ko sabihin sa closing spiel ay, stay kind, do good, be grateful, no? Parang ganun sinasabi ko. Parang gusto kong dagdagan. Parang gusto Ano? kong sabihin, stay kind, do good, be grateful,
wag uula-ulaga. Parang gusto ko siyang gawin gano'n. Hindi ako natawa kasi hindi ko nga gets yung ulaga. Ano ba yung ulaga? Ang ulaga kasi ay para siyang ano, parang, "Are you crazy?" Ewan ko, tama ba? Parang, "Are you crazy?" Parang, "Ulaga ka ga?" Oo. Kaya wag uula-ulaga. Ayun, yun. Magkakasama nga siya ng uliso, ganyan. So, anyway, natatawa ako. Saan na napunta? Hindi ko na saan napupunta. Pero ito nga, what financial advice sounds good online pero mahirap gawin kapag breadwinner ka? Yung kanina binanggit mo yung ano, mag-ipon. Kasi oo, kasi very ano siya iba't iba nga tayo ng privilege in life. At saka Filipino people kasi tend to have three behaviors. Number one ay pagkasahod, ang unang iisipin ay yung gastos bago magtatabi ng pera. Mm. Which I understand naman kasi again, iba-iba tayo ng pribilehiyo. Hindi naman lahat may pribilehiyo na mag-save. So, at some point, maganda pa rin siya kasi nakakapag-save ka. Pero, ang hindi kasi maganda doon is kapag walang natira, wala ka ring maitatabi. Behavior number 2 is actually worse. Ito yung gagastos ka muna or mangungutang ka muna. Mauna pa yung gastusin mo bago ka sumweldo. So, mauuwi ka sa utang. So, that's not actually Oh. recommendable. Syempre, kung mauwi tayo sa utang. Ang pangatlo is actually the best behavior. And again, I'm not expecting naman everyone to practice it kasi nga mahirap ang buhay sa Pilipinas. Behavior number 3 is pagkasweldo mo, you should allot a certain percentage to the savings bago mo pagkasyahin yung natira. Paano ba magsisimula mag-ipon kung halos lahat ng sweldo mo ay may pupuntahan na? Yung tipong gets mo na ito yung earnings mo, yung tipong lahat ay kasado na. So, paano ka pa mag-iipon nga? Kasi malamang minunod, paano ako mag-iipon? Walang iipunin. Oo. In that case, yan talaga yung mahirap na gawa ng paraan. Kaya, step 1 talaga to financial freedom is, number 1 is to improve your cash flow. So, yes, kung ganun talaga yung pasok ng pera sa'yo, I think you need to select din kung ano talaga yung dapat lumabas na pera. At saka unahin nyo muna yung mga utang. Kasi sa ano yan pa-compound ng pa-compound yan eh. So hanggat maaari, kung unahin nyo muna yung liabilities bago yung iba, kung kaya. Oo, Hangga't pwede mong isabay, pero actually, that's step 2. So, number 1 is to improve your cash flow, yung paglabas at pagpasok ng pera. Kung hindi kaya ng lifestyle mo, hindi kaya ng pera yung lifestyle mo, you should adjust your lifestyle. And kung, Hoy, tunay yan, yung pag-adjust ng lifestyle. Alam niyo po yung kinikita ko, legit to kanya-kanya po tayong hati kung anong porsyento na pupunta yung savings. oo, Pero sa akin, literal na ako matipid ako sa sarili ko. Alam mo yung kinikita ko, literal to ewan ko sa inyo po, 80%. 80%? 80% savings yon. 20% yan, pinambibili ko ng kape, pinapakain ko sa kung kanino. 20% yun ang aking pang splurge. Yung 80% tago yon. Savings na yun. Savings yon. Oh, at yun, wala lang, shinare ko lang. Di ko alam kung gaano kalaki ang matipid po ako eh. Matipid po ako sa natatawa si na Derek matipid po ako. Yun na po yung tipid ko. So, yun. Oo, yun. Ikaw, paano yung hati mo ng pag-iipon? Ako, kasi, again, marami naman tayong sinusunod na budgeting rules Ikaw or ba paano? hacks. 60-40? Ako talaga aggressive 80 ako eh. Ang pinaka-basic kasi and recommended sa mga starters, sa mga first time humawak ng pera or hindi sanay humawak ng pera, you should allot 20% to your savings. Ilan? 20%. Ay, oo, tama. Oo, 20%. Kung kaya, 20%. Tapos, yung 50% should go to your bills, yung mga dapat bayaran. Usually kasi kalahati talaga napupunta sa bills eh. Tama. And then, 30% luho. Para naman ma-enjoy mo pa Luho, rin yung life. Pero again, hindi natin masisisi if hindi siya kayang gawin ng lahat ng tao. Agree. Oo, kasi... Alam mo, napipikon nga ako sa mga yung mga mayayaman na sinasabi nagtitipid sila. Mm-mm. Na ang tawag nila sa, hoy, ako nga nagtitipid. Alam mo ba, Z, nagtitipid ako. Isang beses na lang ako magkain para mayroon akong pang Hong Kong or whatever, ganyan-ganyan. Sa isip-isip ko, una sa lahat, kung mayaman ka, hindi ka nagtitipid kasi mayaman ka na. Yun ang punto ko Ikalawa, anong omad na fasting daw ang tawag nila? 1 meal a day. 1 meal a day fasting. Ay, sa mayayaman, fasting 1 meal a day. Sa mga mahirap, gutom yun. Kaya ako talaga galit na galit sa mga nandoon. Sa mga doon? yung mga nandoon. Yung mga nandoong tinitingala na paragang they want to relate doon sa struggle nang hindi naman nila di ko gets niyo po siguro ang sinasabi ko na parang Nire-relate nila mas yung experience nila. na parang nakakapikon na gusto mong i-relate yung struggle namin sa struggle mo
magkaiba nga tayo ng It's a different channel. thing, Oo, oo. parang iba dapat yung approach eh. Anyway, baring personal ko ho, baka kasi meron kang personal experience eh, na para lang makarelate ay, alam niyo ako din, sarap, Not sarap everything is talaga. about you. Oh. Sa amin po sa Batangas, ang tawag namin doon ay kasarap isang pilong. Yan, gusto mo ka ng sampilong? Yung Isang pilong isang palen. ay hindi, yung Hindi ba? sampilong ka sa amin pag sinampilong kami kasamang ganot eh. Oo, sasampilong yung yan. Sampilong. Yan. May banat na kasama. Oo, sinampilong. Ini kasama ng sinumbi. Ang sinumbiyo, suntok. Kaya kapag nagkikwentuhan, ay nag-away sina Kaberte, tsaka si Kaaluna, tsaka si ganyan. Ay, ano nangyari? Abay, sinampilong na yung sinumbi pa. Paktay. Ito nga, how do you explain insurance to Filipinos na feeling nila dagdag gastos lang yung insurance? Lalo na ako very traditional yung pamilya namin. Oo. Hindi kami naniniwala sa insurance. Oo. Parang nga lately lang ako na anuhan sa insurance. So paano? Sa amin as insurance advisor, sometimes we don't consider life insurance as an expense. More of an investment siya. Pero syempre, sa mga tao na nire-recommend natin yung life insurance, syempre babayaran pa rin naman nila yun eh. So, they still consider it as an expense. Oo, maano siya. Hindi kasi siya, yung produkto kasi is hindi nahawakan. Hindi natin siya nakikita eh. Mm-mm. 'Di ba? So parang mahirap din i-convince yung people to get one. Tama. Lalo na kasi syempre, may mga families na isang kahig isang tuka eh. So ang una mong talagang iisipin ay kahig isang tuka. ganyan ka talaga. Like out of nowhere. Ganyan kaming mga duke. Ayun, so kapag isang kahig isang tuka kasi, so parang iisipin mo pa ba to get an insurance kung ang number one priority mo is to survive for the day. So kaya kami, we recommend if kaya mo, get an insurance. Kasi kung kaya. May mga insurance products ba na abot kaya ng masa? Yes. Kasi di ba, feeling ko ang isang critic, ang isang issue daw ng Oo. mga insurance ay parang restrictive siya sa mga mahihirap. Parang sabi nila, ay pang mayaman lang yan. Yan ang parang akala ng karamihan na ang insurance is para sa mayayaman. Well, in fact, mas kailangan natin siya na hindi ganun kaganda yung buhay or wala tayong access sa money anytime. Kasi tayo syempre yung if may malaking amount na kailangang bayaran, May tanong tayo ako yung sa'yo. hirap Oo, brother. mag-ipon agad eh. Kaya nga, parang ito rin, matalon lang ako sa isa kasi baka malimutan ko. How do Oo. you set financial boundaries without sending signals ng pagiging madamot sa pamilya mo? Kasi maraming minanonood ngayon, siguro tinatanong tayo, gusto ko mag-ipon, gusto ko mag-set ng financial boundaries sa pamilya ko, pero baka sabihan kasi ako madamot, alam mo ng parents ko magkano sahod ko, kapatid ko, ganyan. So, ikaw? Ang question mo kasi kanina ay may product ba na very affordable? Yan, oo nga, oo. Oo. For context, again, hindi siya para sa mayayaman lang. May mga affordable plans na pwedeng kunin ang mga tao. Kasi ako, as an advisor, meron akong kliyente na vegetable vendor. Papa ko is kinuhanan ko rin, karpintero. Ang papa ko. May mga 8 ang karpintero ko na kliyente. At meron din akong mga nagtitinda sa convenience store. So, may mga ganong plans na very affordable na pwede mong simulan na magkaroon ka kaagad. So, ayun. Ay, nakaka-happy yan na malaman kong may ganong product na Oo. I see. Magandang message yan na ibig sabihin, no, there are insurance companies, there are insurance products na grounded sa reality na hindi lahat kaya with this product. So they are trying their best to put up something na kayang maka-accommodate sa ganitong type of ganitong tier no sa buhay. Pero yun nga, mabalik ako dun din sa tanong kong ito na may technique ka ba or meron ka bang ganong part ng life na ayaw mong magmukhang madamot pero kailangan mo limitahan yung pagbibigay? Oo, umabot ako sa point na ganyan. Kasi, gaya ng sabi ko sa'yo kanina, umabot sa point na ako na lahat. Which I understand sa nangyayari sa family namin before. Kasi, again, ako may specific lang naman ako binabayaran eh. Nung time na umabot sa ako na lahat, kasi it's the time nung yung papa ko ay medyo nalulong sa bisyo na sigarilyo, inom, sugal. So, very mahirap siya sa akin kasi doon napupunta yung pera tapos kailangan kong saluhin yung rest of the bills. Pero, at the same time, I understand kasi nung time na yun yung nawala yung mom ko. So, parang iniintindi ko na baka that's his way of grieving kasi hindi naman siya expressive sa family. So, iniintindi ko rin. Yung question mo naman about paano ka nagpo-provide sa family mo,
nang nagse-set ka ng boundaries without them feeling na madamot Madamot. ka. Sa family kasi, sa dynamics namin sa bahay, ngayon may mga nakaset ako na binabayaran, pero at the same time, kailangan mo kasi talagang tiisin sometimes. Na Uy, which hirap is ako very dyan. mahirap. Which Hirap is very ako. mahirap. Oo, kasi Hirap ako dyan kasi self-proclaim po akong galante talaga. oo. So, minsan sa bahay, halimbawa, magmemeryenda ka. Pwede bang ikaw lang magmemeryenda nandun yung 3 mong kapatid? So, automatic. Agree. Halimbawa, order ako, ganyan. Oo. Halimbawa, talagang damay lahat. Oo. And gustuhin ko mang magtipid kami and all. Sabi ko nga, hindi ko alam kung sumusyal ba ang buhay namin dahil Mm-mm. sa pagiging galante ng pamilya namin or ewan ko kung paano nangyari. So hindi ko alam kung kasi dati naman nabubuhay lang ang kanho namin sa asin at saka tubig. So Oo. hindi ko alam kung kung ano yung outliers kung bakit nga ganun. But anyway, gusto ko lang pong iparating that a boundary lalo sa mga breadwinner is not a rejection of family ha. Mm-mm. Sometimes protection pa siya ng lahat for the Oo. future. Hindi lang para sa'yo, para sa buong family Agree kasi rin. ang tatay ko very magaling nga sa pag-iipon. Aminado siya na magaling talaga siya mag-ipon. Mm-mm. Na lagi niya sinasabi kaya ako nag-no ay dahil para din sa inyo, kailangan natin mag-ipon, no? Ang paalala lagi ng aking ama ay hindi araw-araw ay bumubuhos ang ulan sa balde. Oo. Baka mamaya'y magtag-araw wala kayong ipon, no? Tsaka yung boundaries hindi lang siya sa family sa bahay, miski sa relatives. And Oo. friends. Oo, and friends. Kasi ako naniniwala rin ako dun sa na kapag nagpahiram ka, halimbawa, may nangutang sa akin, pag nagpahiram ako, dapat yung ipapahiram ko is something na hindi ko na i-expect bumalik. Gets ba? So kasi So yung parang sometimes it's you don't see it as part of your savings na nasa Oo. load lang but Oo. more of like expenses na already Oo. na siguro receivables mo pero there's a risk na hindi siya bumalik Mm-mm. kaya ang sabi mo nga ay so parang dispensable income kung tawagin. Yes, oo. Mm, At saka- interesting. Oo, tsaka sometimes sa relatives, it's okay na magpahiram kasi sometimes life happens din naman kasi talaga. Alam mo bro, kaya hindi po kasi ako nagpapautang. As in, As in, hanggat umaalis ako doon sa conversation na pare o kuya o ganun pautang. oo. Kasi kung ako'y kamag-anak mo, kung ako'y kaibigan mo, ako yung hindi makakatulog pag inutangan. Yung tipong kahit, Kasi, halimbawa, humiram ka ng 500 o kahit Oo. 200 lang, oo. hindi ko alam. Bata pa ako ganun. Basta may umutang, alam mo, may umutang sa akin, hindi ako makakatulog. Pinangakuan mo ko, halimbawa, babayaran mo ako ng Wednesday, Oo. Monday ngayon. Mula Monday hanggang Wednesday, hindi ako makakatulog kahit anong liit o laki niyan. So, para ma-avoid ko yung ganung feeling na hindi ako makatulog, hindi ako nagpapautang. Ang ginagawa ko na lang, sinasabi ko ay, hindi kita mapapautang, bigyan na lang kita. Oo. Kung hindi ko mapapautang ng buo, bibigyan ko na lang. So, ewan ko kung may ganun din akong kasama sa manonood ngayon. Kung may ganyan din, kung ganyan ka rin. Pero, allergic ako kapag magpautang. Hanggat Oo. maaari ay tinutulungan ko na lang. Parang same lang din yung sa sinabi ko na na don't expect it to return na. So parang bigay mo na rin yun. At the same time, minsan pag nagpapahiram ako, let's say may extra ako, tapos may nanghiram. O sige, pahiramin ko. Next time, kahit meron ako, hindi na ako magpapahiram. Kasi parang you don't wanna train them na ikaw yung backup nila. Naalala ko yung alam niyo naman po ako po ay talagang very, what's the term? Dynamic. Nakas maka-dynamic. Share ko na, hindi ko naman nasabihin ng pangalan, no? May umutang sa akin, no? Umutang. Siguro yung mga ganito kalaki ang inutang. So magkano yung ganyang kalaki na yan? Mga ganyan, no? Di Oo. ba? Pagpalagay ari ang mataas na pera para sa nakararami, ay mga garni ang pinahiram ko. So, malaki. Oo, malaki talaga. Hindi nga magkasya sa screen eh. Malaki. So ngayon, hindi na, ako pag ganon, ang ginagawa ko para makapaningil, kinasuhan ko talaga. Oh my God. Kinasuhan ko, hindi sa barangay, hindi sa korte. Diretso tayong korte. Ay, nagbayad naman. Oo. Pero yun nga, na yung risk, Additional stress. yes, additional Diba? stress, yung risk, no? So, Oo. yun, kaya sana maunawaan niyo po kung bakit iba yung pagtingin ko kapag utang. So, hanggat maaari,
tinatry ko Pag na may tatapusin tulungan ka na lang. sa isang gabi na kailangan mong gising, mangungutang ako sa'yo para di ka makatulog. Abe, yun naman, naka-angkla sa konteksto yun na kapag nag-consent akong pinautang kita, Oo. na tipong, hala, si Ryan, meron akong 200 pesos kay Ryan. Hindi ako makakatulog. Kahit 50, basta kapatid Oo. ko, ba? Sabi, kuya, pahiram muna na pambayad ko sa ganito sa in-order ko, 20 pesos. Kahit 20 pesos yan, pag sinabi mo sa aking utang yan, hindi ako makakatulog. So it's better na sabihin na lang pengeng 20. Yes. 50. Oo. Meron kasi kwenta pahingi. Pag Oo. utang, aasahan ko talagang babayaran mo. So yun nga, nasubukan mo bang dinidelay mo yung pangarap mo dahil breadwinner ka? Oo. Like marami rin. Kasi ako, number one na very affected sa akin is yung health. Kasi syempre kung maghapon ako nagtatrabaho tapos nagluluto pa ako sa bahay. Tapos kapag work from home ka kasi, may mga utos dyan na hindi mo maiiwasang gawin. So, basically, wala ka ng time for yourself. Na sometimes I wanna move out. I wanna, mag-move out para yung responsibility kahit pa paano mabawasan kasi I will still provide pa rin naman eh. Pero sana yung mga breadwinner dyan, huwag kayong magalala, pinagdadasal ko kayo, no, na sana naman magawa niyo yung mga pangarap niyo sa buhay, no. Halimbawa, ano ba yung mga pangarap usually mga breadwinners? Yung sana makaligo ng 3 beses ang araw. Kasi hindi ka na makakaligo eh. Hoy, nakakaligo naman ako. Oo, diba? So, yan nga. Mabilisan lang. Oh, Kung sige. wala kang masagot, okay lang din. Oo. Pinapauso ko tong segment kasi ito pa lang yung segment na naiisip po namin eh. Isang tanong, isang sagot, the breadwinner edition. Ching. Yes or no ba to or hindi? Hindi naman. Sagutin mo lang ng mabilis. Oo. Parang, tapos, ching. Hindi ko alam kung anong sinasabi ng editor. Kahit hindi one word, Oh, mabilis lang. Oo. Oo, so halimbawa, biggest myth about breadwinners. hindi napapagod. Most underrated financial habit. Isang tanong, isang sagot ko yan. Most overrated money advice. Mag-ipon. Kasi ipon lang. Emergency fund or insurance first? Sabay. Oo. Most common financial mistake ng young adults. Splurging. Splurging, akala ko ang umibig. Parang Pain. sa'yo yun. Pinakamahirap tanggihan na request. Kuya Merienda. Oo nga. Oo. Oo, ako din. Pag sinabihan ako pamerienda. Oo. One thing breadwinners should stop feeling guilty about. Giving time and investing on yourself. Best adulting purchase. So far yung laptop ko kasi ginagamit ko sa work. Ako naman subscription sa Netflix. Tuwan-tuwa ako. O nakakatanggal ng pagod. Tsaka Disney Plus, tsaka HBO, tsaka Prime. Addict po ako Yun lang? Ano ba bang isa-subscribe mo? YouTube Premium. HBO Go. Oh, HBO diba? Max. Oh, di ba? Ang dami-daming version. HBO Max. Worst adulting purchase. May na-purchase ka bang worst na parang, ba't ko binili to? So far wala kasi very practical ako. Ako po marami. So, what screams financially mature? Not budgeting. What screams financially irresponsible? Ang gumastos sa jowa. Biggest green flag sa partner when it comes to money. Wait lang, may partner ka ba? Currently wala. So, biggest green flag sa mga may partner when it comes to money. Huwag mo ibigay lahat. Ako din. Actually, ang ginagawa ko, kung may partner man ako, tinuturuan ko talagang yumaman. Oo. Yun ang Like, isabay mo Dapat rin sabay sila. kayo. Oo, isabay mo rin sila to grow. one word to describe breadwinners. Matatag. Oo. Ako naman ay abused. Abused. Wait lang, panganay ka ba? Panganay ako. Ilan kayo magkakapatid? Ano kami? 4. Apat. 4 kami. And ako panganay. Mm-mm. So, and I think maybe that's the truth about breadwinners, no? Hindi sila laging malakas, no? Kaya maganda yung word mo na matatag. Hindi po sila laging may sobra. Hindi sila laging okay. Minsan, mahal lang talaga nila yung mga taong umaasa sa kanila. But tonight, in this episode, sana maalala natin na helping your family should not mean abandoning yourself. Financial literacy is not just about money. It is about choices, protection, dignity, and building a future where love does not always have to feel like sacrifice. This has been Z. Always do good, be good, and stay grateful. Because in a world where so many people are carrying responsibilities quietly, sana yung matutunan natin to honor their sacrifices and remind them, gaya po ni Ryan, that they also deserve a life of their own. Ay, wait Okay lang. ba? Oo, may bibigay ako sa'yo, Ryan. Alam mo, di ba? Nino-normalize namin yung pagbibigay ng bulaklak, di Totoo ba? ba? Si Direk, magbibigay sa Direk. Thank I you, love Direk. flowers. Natatawa Yes. lang. Di ba? Dapat pala kumakanta ako. No? O di kaya tumutula ako ng konti. Yan, yan. Thank you. Thank you so much. Thank you Yay. everyone. Yan, ano message mo sa ano? Baka invite mo sila sa socials mo. Ayun, you can follow me on social media. It's Who's Ryan Anyway and Ryan Ronquillo. And ayun, let's keep in touch. If you have
questions or any tips, or if you're a breadwinner then na need ng kasangga, andito lang ako. Naks, hindi kasangga. Parang Kasangga, gusto, parang susuportahan mo rin. parang gusto nitong gumawa ng party list. Ang pangalan ng party list ay Breadwinner Breadwinner. Party List. Hindi ka nag-iisa. Hanggang sa muli. Love you. Yes! Galing naman. Thank you so much. Palamakan natin si Ryan. Unang pod shoot niya. Kaya, di ba? Very first. Galing naman.